po ako riyan. Tinitiyak ko na hindi ako gumagawa ng sarili kong plano. Dahil ang plano pagdating sa Panginoon Diyos, matagal nang tapos. Magmula sa pagkakalikha niya, meron na po yan. Kaya nga sabi rito mga kapatid, bago pa, sabi rito, verse 7. Ito na. Verse 5. Tayo'y kanyang itinilaga. Plan na yun, no? 5. Okay, pakibasa nga yung verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children. Ano pwede ano raw? Unto the adoption of children by Jesus Christ. Ano sabi raw? Adoption. Ano yung adoption? Alam namin, hindi mo yan tunay na anak. Diba? Kukunin mo siya, gagawin mo siyang anak. Sino nga lang ba ang anak ng Diyos, mga kapatid? Talaga niya, sino ang anak ng Diyos? Oh, isa lang po yan, ha? Hindi ang si Adan lang po. Kaya nga tawag sa Panginoon sa Kristo, alin? Yun yung unang Adan. Ito yung huling Adan. Yung unang Adan nagkasala, yung huling Adan nagpatawad sa kasalanan. So, makikita nyo, nakaplano na eh. Sinusunod na lang yun ng Diyos. Amen. Now, ang nagkakaproblema lang talaga tayo mga kapatid pagdating sa pagkwenta ng oras. Ang problema kasi sa atin, tayo, ang orasan natin, limited. Ang Diyos wala po. Eternal po siya. Naintindihan ko din yung mga eternal siya. Kung kailan niya gustong patupad yan, wala ka na rin. Eh pag kinuwenta natin yan mga kapatid, dito ko tatapusin. Pag kinuwenta natin mo, ayon sa kwenta, nabawalan ka kwenta ang mga nagkukwenta niya mga kapatid. Ay million years na lang po tayo. Amen, sabi ng scientist, million years. Pero pag kinuwenta mo rito, sa kwenta lang ng tao, pang ilan pa lang tayo mga kapatid? Magsi 6,000 years. Ano ba yun? Wala tayo. Sa ano ay 5,880 plus na yata. Pero mga teko, anong year na tayo sa hindi Christian mali-mali. Alam mo, kaya nagkaguloy pati Pasko eh. Mali po kasi yung kwenta. Yung pare yung kwenta niya. Kaya mali po yung ano natin eh, yung kapanganakan ng Panginoon sa Kristo. Hindi po 180 pinanganak, kahit 1 BC o 180 kaya ng gulo. Nagkamali po yung isang pare, noong 5th century, kamali po siya ng kwenta. Hindi na po ngayon may correct yung kalendaryo natin. Ang kalendaryo natin ay halos late ng 4 years. Okay. Pinanganak ang Panginoon ayon sa tamang kwenta, 4 BC. 7 to 4 BC. At dinay tayo na halos 7 to 4 years. Kung i-correct po. Hindi na ka ma-correct ito. Magagawin natin sa kalendaryo niya. Catholic calendar po kasi yan. Yan na na-adapt. Kahit sino scholar ngayon, modern sa ngayon, napatunayan nila na ang Panginoon sa Kristo ay pinanganak between 7 to 4 BC. BC before Christ pa nga. So late tayo ng 7, kaya 4 years. Between that. Dapat ngayon ay 29. Kung 7 years, 2032 na. Kung titignan natin ang panahon, magsi 6,000 years na po tayo. Amen? Magmula nung unang natala, yung pagsulat ni Moses, hanggang sa panahon, 6,000 years. Ang tanong, may nabuhay pa na 6,000 years? Ilan lang ba binigay na buhay sa atin? Kung di pa umabot yung iba, patay na.
Yun yung span na tinakbo. Tapos na ba ang plano ng Diyos? Hindi pa rin. Pero nagsimula yan, ang inaantay na lang yung katapusan ng plano ng Panginoon Diyos. Eh, ang binigay sa atin ay 120 years lang. Kung pala rin tayong lahat, 120 years lang. So ano ang kalagayan natin ngayon? Kung magsi 6,000 years na, anong gagawin natin? Kailan ka pinag-exteri ka? 1987, 82. 1968. Tayo, tanongin ko natin lang. Ha? 45 kayo? 55? 45. 45. Ako 1960. Ikaw tayo, 19 ano ka? 60 na. Kaya pa lang na ito? 2,000 na, no? Ngayon, ano gagawin natin? Bubuhay tayo ng ganito. May nauna po sa atin. Amen. Ano na po na natin? Gampanan mo, o gampanan nila, gampanan natin, ang panahong ipinagay sa atin ng Panginoon Diyos. Yung iba magsalita, akala mo sila wala ng kamatayan. Kung makapagsalita, kung makapagbigay ng judgment, kala mo hindi. Pag namatay sila, ano nakalagay? Rest in peace. Bakit? Di ba nabuhay sa peace? Baka. Walang nabuhay sa daigdig na ito na may kapayapaan sa totoo lang. Lahat tayo, tatapusin lang natin yung panahong itinakda ng Diyos para sa atin ngayon. Huwag mo lang intindihin yung future. Kaya pala mga Hudyo, ang future nila nasa likod. Kasi hindi naman talaga nakikita. Ang hinaharap nila yung present. Tayo, baliktad. Ang hinaharap natin yung future. Hindi naman nakikita. Kaya nasa harapan naman natin yung present. Amen. Kaya sa kanila mga kapatid, ang prayer, give us our daily bread. Sa araw lang na ito. Dahil hindi mo alam kung kinabukasan, buhay ka pa. Amen. Pag buhay ka pa kinabukasan, ibig sabihin, tuloy ka lang. Pero pag hindi ka na nagising, tapos na. Sino ba ang nalulungkot pag namatay ang isang tao? Eh, siyempre yung kamag-anak niya, asawa niya, ganun po ang nangyayari. Pero kung tutusin, bagay ako, ganun din ako nangyari. Pero ngayon ang takbo ng isip ko, tapos na siya. Iiyak ka na lang kasi, namimiss mo lang. Pero, kung talagang may alam ka sa Panginoong Diyos, alam mong isang araw, magkikita-kita uli kayo. Lahat nung, katulad ng tatay mo, ng daddy mo, tatay ko rin ba? Ano natin, mabubuhay lahat yan. Yun ang sinasabi ng Biblia, bubuhayin lahat. Mabigat lang yung dalawang patutungan. Some to everlasting destruction and some to everlasting life. Pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Kristo, everlasting life. Pag ikaw ay gumawa ng masama at itinakulang Panginoon Kristo, everlasting destruction. Anong ibig kong puntuin? Ang pinupunto ko lang dito, yung panukala ng Diyos, bayan mo sa Diyos. Amen. Dahil tatakbo ang mabang panahon, gawin mo lang yung panahong itinakda sa iyo ng Panginoon Diyos. Hindi mo problema yung nakaraan, hindi mo problema yung future. Pero pwede kang matuto sa nakaraan, sa nangyari sa nakaraan, huwag mo nang ulitin yung mga sapagkat meron kang future na inilaan. Amen. Pag tumatanda na pala tayo, tayo tumatanda na. Nag-iiba yung pananaw natin. Di ba, ante? Iba na. Hindi katulad ng pagbata pang katulad nila, sige lang, ganito. Kasi malaki pa opportunity. Yun ang sinasabi kasi ng mga psychologists, sociologists, magano ba. Pero wala naman nakatitiyak ko nung kahinatan mo. Tama na ang, sabi ng Panginoon Kristo, dito ko tatapusin. Huwag ninyong intindihin ko nung kakain ninyo, bukas. Susuotin ninyo, bukas. Pupuntahan ninyo, darapin ninyo, bukas. Anong sabi ng sapat na ang araw na ito?
At ang araw na ito, ang masasabi ko lang, napakapalad natin dahil sa oras na ito, naglilingkod pa rin tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen? Pinahintulutan pa rin tayo, awitan siya, purihin siya, pasalamatan siya. Amen? Magkita-kita tayo rin ilan tayo mga kapatid. At di natin alam kung sa susunod na linggo magkikita-kita pa tayo o bukas magkikita-kita pa tayo. Ang malaga, nagampanan natin ang dapat nating gawin sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat ito pala ay, itong nangyayari ito ay nakatakda na. Salamat sapagkat natutupad na sa ating ang itinakda ng Diyos na mangyari sa araw na ito. Ano man ang gagawin natin sa araw na ito, kaya sabi, hinga natin ang tulong ng Panginoon, magampanan natin, matapos ito para tulog natin mamayang gabi, nagpapasalamat tayo, pagkat di natin alam kung bukas tayo ay buhay pa, hindi kung buhay pa, salamat at magpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Ganun napakaganda niya mga kapatid. Kaya mga anak ng Diyos, hindi yan ang problema. Sabi nga, bakit nyo iintindihan ng inyong kakanin? Daramte. Ano pa? Yan ang iniisip ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Sana nabuksan ang isipan natin. Hindi natin problema yan. Amen? Sapagkat ang lahat ng yan, matagal nang ipin-prepare ng Panginoon Diyos. Kaya nga dito, ulitin ko, sabi ron, kamandang galit. Basahin mo nga sa English din, verse 4 and 5. Sabi, Bishop, basahin natin sa English. According as He had chosen us Yan. before the foundation of the world. Yes. Upang, We should be holy and without blame before Him. yan ha, ulitin ko ha. Ano daw ang pagkakalikas sa atin? We should be holy, And without blame. banal at walang kapintasan. 5. Having predestinated us unto the adoption of Para tayo maging anak niya. And Okay. Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Yan ang magiging title ko mamaya doon sa ano. Yan ang kanyang magiging layunin, ang kanyang layunin at kalooban. Wala na po, mga kapatid. Do not worry about things. Yan ang dahilan, sabi ko nga. Ang sarap naman ng buhay ng Panginoon. 33 years lang siya rito. Tapos napunta siya namin. Sana gano'n na lang, ano? Hindi mo pa namin si Diskaya. Hindi mo pa namin si ano. Problema rito, mga kapatid. Walang problema, walang ganyan. Ay, nako. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat. Muli, kapagkat nagampanan namin ang amin pong tungkulin na matagal mo nang itinakda para sa araw ito. Lord, you are very much blessed. Kapagkat sa ganito namin pagkakataon, sa ganito namin kakayahan, napaglingkuran ka po namin. Diyos, nakita-kita po ang mga bahagi ng iyong malinis ang katawan. Dito sa lugar na ito, nagpapasalamat kami at kami po ay naging matatag at tagumpay para sa araw nito. Amin pong inihalay sa iyo. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Kaya nga